Nasa panahon ka na ba kung saan ang lahat ng dating naramdamang matatag ay nahuhulog na ngayon at hindi mo na kontrolado? Okay lang magtaka kung bakit parang nahubaran ang ginhawa ng iyong buhay. Ngunit ang mabuting balita ay alam ng Diyos ang lahat ng ito. Ginagamit niya itong tila hindi kasi siyang mga bagay para putulin ka para sa higit pang mga bagay na darating. Ngunit paano mo malalaman kung kailan ito nangyayari? Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Gayon din, huwag kalimutang i-on ang notification bell para sa higit pang mga nakaka-inspire na video. Sinasabi sa Juan 15, 1:2, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang hardinero. Pinuputol niya ang bawat sanga sa akin na hindi namumunga, habang ang bawat sanga na namumunga ay pinuputol niya upang ito ay lalo pang lumaki. Mabunga. Pinutol ka ng Diyos dahil gusto niyang maging handa ka sa mga bagay na inilalaan niya para sa iyo. Ngunit hindi tulad ng hardinero na gumagamit ng mga gunting, pinuputol ka ng Diyos sa mga pangyayari sa iyong buhay. Mayroong ilang mga palatandaan na, kapag sinimulan mong makita ang mga ito, ay nagpapatunay na pinuputol ka ng Diyos. Kaya, ano ang mga palatandaang ito? Numero 1, kapag ang iyong mga prioridad ay nagsimulang umayon sa kalooban ng Diyos. Ang bawat tao ay may mga prioridad. Para sa ilan, ito ay kanilang mga pamilya. Para sa iba, ito ay kanilang trabaho. At para sa ilan, ang kanilang prioridad ay ang kanilang relasyon sa Diyos. Kapag ang iyong mga prioridad ay nagsimulang umayon sa kalooban ng Diyos, ito ay isang senyales na siya ay pinuputol ka upang ihanda ka para sa higit pa. Nangangahulugan ito na ang iyong mga hangarin, layunin, at halaga ay nagbabago upang tumugma sa mga plano ng Diyos para sa iyong buhay. Hindi mo na hinahabol ang mga panandaliang bagay, sa halip, hinahanap mo kung ano ang gusto ng Diyos para sa iyo. Sa paghahanap muna ng kaharian ng Diyos, iniayon mo ang iyong mga prioridad sa Kanyang kalooban. Nangangahulugan ito na tumuon sa iyong kaugnayan sa Diyos at mamuhay ng isang buhay na nagpaparangal sa Kanya. Habang hinahangad mong sundin ang Kanyang pamumuno, maaari mong makita na nagbabago ang iyong mga prioridad. Nagsisimula kang bumitaw sa mga bagay na minsan mong pinanghahawakan, tulad ng mga material na pag-aari at katayuan sa lipunan, at nakatuon ka sa kung ano ang tunay na mahalaga. Sinasabi sa Mateo 6:33, sapagkat ang mga pagano ay nagsisitakbo sa lahat ng mga bagay na ito, at nalalaman ng inyong Ama sa langit na kailangan nyo ang mga ito. Ngunit hanapin muna ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo. Hinihikayat ka ng banal na kasulatang ito na gawing pangunahing prioridad ang kaharian at katuwiran ng Diyos na nagtitiwala na ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo. Ito ay tulad ng isang senaryo sa hardin. Kapag inuuna mo ang kaharian ng Diyos, nagtatanim ka ng dalawang binhi, pananampalataya at pagsunod. Habang inaalagaan mo ang mga binhing iyon, pinalago ng Diyos ang mga ito, at ang Kanyang katuwiran ay nagiging ani sa iyong buhay. Pagkatapos, idaragdag ng Diyos ang lahat ng iba pang bagay na kailangan mo, proteksyon, layunin at probisyon. Sinikap ni Abraham na gawin ang kalooban ng Diyos, na ginagawang tungkulin niyang laging pasayahin ang Diyos. Nagdulot ito ng pagbabago sa kanyang buhay, ang kanyang kayamanan at katanyagan ay dagdag na pagpapala. Hinanap din muna ni David ang kaharian ng Diyos, kaya naman palagi siyang nagsisikap na maibalik ang kanyang relasyon sa Diyos sa tuwing siya ay bumagsak. Pagkatapos ay nariyan si Apostol Paul, na ang walang tigil na pangako sa Diyos at sa kanyang kaharian ay umakay sa kanya na isentro ang kanyang buong buhay sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Mga minamahal, ang buong tungkulin ng tao ay paglingkuran ang Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Kapag nagsimula kang tumuon sa kalooban ng Diyos, tinutupad mo ang banal na utos ng iyong nilikha. Habang ginagawa mo ito, makikita mo ang mga malinaw na pagbabago sa iyong buhay. Ang mga material na pag-aari at makamundong tagumpay ay hindi na magtutulak sa iyo. Sa halip, maudyukan ka ng pagnanais na parangalan ang Diyos at magkaroon ng makabuluhang epekto. Maaaring hindi ito isang madaling paglalakbay.
Maaaring dumating ang mga hamon na sumusubok sa iyong pananampalataya. Ngunit alamin na ang mga pagsubok na ito ay mga pagkakataon sa paglago. Kung magpupursige ka, lalabas kang mas malakas at mas mabunga. Tandaan, ang pagpuputol ng Diyos ay tanda ng paghahanda para sa mas malalaking bagay. Kapag ang iyong mga prioridad ay naaayon sa kalooban ng Diyos, makakaranas ka ng mas malalim na katuparan. Ikaw ay magiging isang sisidlan na handa para sa paggamit ng Diyos, na nagniningning ng kanyang liwanag para makita ng lahat. Pangalawa, kapag sinimulan ng Diyos na paunlarin ang iyong mga espiritual na kaloob. Ang bawat anak ng Diyos na may espiritu ng Diyos ay nagtataglay ng mga espiritual na kaloob. Sinasabi ng 1 Korinto 12:4, may iba't ibang uri ng mga kaloob, ngunit isang espiritu ang namamahagi sa kanila. May iba't ibang uri ng paglilingkod, ngunit isang Panginoon. May iba't ibang uri ng paggawa, ngunit sa lahat ng ito at sa bawat isa, ito ay isang Diyos na gumagawa. Ipinaliwanag pa ni Apostol Pablo na may mga kaloob ng propesya, pagpapagaling, pag-unawa, pagsasalita ng mga wika, at pagpapakahulugan ng mga wika. Ang lahat ng ito ay mahalaga para sa iyong espiritual na paglago at sa pagpapatibay ng kaharian ng Diyos. Kapag ang Diyos ay nagsimulang bumuo ng mga kaloob na ito sa iyo, ito ay isa pang palatandaan na siya ay pinuputol ka para sa higit pa. Hinahasa niya ang iyong mga kakayahan at tinuturuan kang gamitin ito ng maayos. Ang pagbabagong ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo na bumuo at palawakin ang kaharian ng Diyos ng mas epektibo. Sa mga kaloob na ito, makakagawa ka ng pagbabago sa mundo, tulad ng ginawa ni Jesus. Nang ang banal na espiritu ay bumaba kay Jesus pagkatapos ng kanyang bautismo, siya ay nasangkapan para sa kanyang gawaing ministeryo sa lupa. Ginamit ni Jesus ang kanyang mga regalo para pagalingin ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, at ipangaral ang ebanghelyo na nakakaapekto sa maraming buhay at palawakin ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ng Biblia, paslangin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Kung bubuo ng Diyos ang iyong mga espiritual na kaloob at nagpasya kang itago ang mga ito, tinatakpan mo ang iyong liwanag. Sa kasamaang palad, ginagamit ng ilang tao ang kanilang mga regalo para sa makasariling interes. Habang pinaunlad ng Diyos ang iyong mga espiritual na kaloob, hayaang alisin niya sa iyo ang anumang pagnanasa na humahadlang sa kanyang gawain. Inihahanda ka niya para sa hinaharap. Ngunit kung, sa huli, hindi mo matupad ang kanyang layunin para sa iyong buhay, kung gayon ang mga kaloob na iyon ay walang layunin. Ginagawang perpekto ng Diyos ang iyong mga espiritual na kaloob upang lumikha ng isang obra maestra para sa kanyang kaharian. Hinuhubog ka niya bilang isang sisidlan na nagpapakita ng kanyang kaluwalhasyan, na handa para sa makapangyarihang mga gawa. Kapag sumuko ka sa kanyang paghipo, matutuklasan mo ang potensyal ng iyong mga espiritual na kaloob at ang mga kamanghamanghang bagay na magagawa ng Diyos sa pamamagitan mo. Habang pinapaunlad ng Diyos ang iyong mga espiritual na kaloob, magiging instrumento ka para sa kanyang layunin. Magugulat ka kung paano kanya ginagamit para hawakan ang mga buhay at isulong ang kanyang kaharian. Yakapin ang prosesong ito, at matutuklasan mo ang kagalakan na dulot ng paglilingkod sa Diyos. Bilang 3, kapag inihiwalay ka ng Diyos o tinatanggal ang mga distractions mula sa iyo. Ang paghihiwalay ay isang karanasang kinainisan ng maraming Kristiyano at ayaw nilang maranasan. Ngunit ang katotohanan ay hanggat ikaw ay para sa Diyos, ihihiwalay ka niya sa isang punto. Ginagawa niya ito upang alisin ang mga distractions sa iyong buhay. Kapag naranasan mo ito, senyales ito na pinuputol ka niya para ihanda ka sa mas maraming bagay. Kadalasan, ito ay may posibilidad na maging isang mapaghamong karanasan. Ngunit inaalis ng Diyos ang mga bagay na pumipigil sa iyo o humahadlang sa iyong paglaki. Maaaring ito ay isang nakakalason na relasyon, isang hindi malusob na pagkakaibigan, o ang mga pattern ng mundo. Sinasabi ng Romans 12:2, huwag kang umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-isip.
Pagkatapos ay masusubok mo at maaprubahan kung ano ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mabuti, kalugod-lugod, at perpektong kalooban. Maraming tao ang nagkakamali na masangkot sa makamundong mga gawain. Kapag sinubukan ng Diyos na ihiwalay sila sa ganoon, nagiging kaaway siya sa kanilang mga mata. Hinihikayat ka ng banal na kasulatang ito na labanan ang tukso na makihalubilo sa mga gawain ng mundo. Sa halip, hayaan ng Diyos na baguhin ka mula sa loob palabas, na binabago ang iyong isip at puso. Ang pagbabagong ito ay magbibigay daan sa iyo na makilala at matupad ang perpektong kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Ang pagsang-ayon sa mundo ay maaaring humantong sa mababaw na pananampalataya, ngunit ang pagbabago sa pamamagitan ng pagpapanibagong kapangyarihan ng Diyos ay humahantong sa isang tunay na kaugnayan sa Kanya. Kapag ibinukod ka ng Diyos, inaalis niya ang mga distractions na humahadlang sa iyong tumutok sa Kanya. Inalis niya ang mga bagay na naging idolo sa iyong buhay, kasama na ang mga bagay na inilagay mo kaysa sa iyong relasyon sa Kanya. Ang paghihiwalay na ito ay maaaring maging isang pagkakataon para sa iyo na muling ituon ang iyong pansin sa Diyos at hanapin siya ng buong puso. Ito ay tulad ng kapag ang isang magsasaka ay naglilinis ng lupa bilang paghahanda sa panahon ng pagsasaka. Inaalis ng Diyos ang lahat ng hindi kapaki-pakinabang sa iyong buhay upang bigyang puwang ang mas magagandang bagay. Maaaring ito ay isang hindi komportable na karanasan, ngunit ito ay isang kinakailangang hakbang sa proseso ng pruning. Kaya yakapin ang pagbabagong ito at mararanasan mo ang kagalakan ng pamumuhay ayon sa layunin ng Diyos. Napansin mo ba ang alinman sa mga ito na nangyayari sa iyong buhay? Bueno, ilan lamang ito sa mga palatandaan, may iba pa. Patuloy na manood. Numero 4, kapag ang buhay ay nagiging mahirap. Napansin mo na ba na kapag naging mahirap ang buhay, doon na magsisimulang mangyari ang malalaking pagbabago? Kapag ang buhay ay nagiging hindi komportable, ito ay hudyat na ang Diyos ay naghahanda upang dalhin ka sa susunod na antas. Ipopromote ka na niya, pero kailangan muna niyang ihanda ka para sa bagong assignment. Kapag nagsasanay ang mga atleta, itinutulak nila ang kanilang sarili sa limitasyon. Tinitiis nila ang sakit at kakulangan sa ginhawa at isinakripisyo ang kanilang oras para matapos. Katulad nito, inilalagay ka ng Diyos sa panahon ng pagsasanay. Pinagkakatiwalaan niya ang mga mahihirap na sitwasyong iyon para subukan ang iyong pananampalataya at patatagin ang iyong tiyaga. Sinasabi ng Santiago 1:3 sapagkat nalalaman niyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Kapag naging hindi komportable ang buhay, huwag pigilan ang proseso. Sa halip, sumuko sa pagsasanay ng Diyos at inihahanda ka niya para sa isang bagay na mahusay. Sinasanay at sinasangkapan ka niya para sa isang bagong antas ng pananampalataya, karunungan at layunin. Yakapin ang kakulangan sa ginhawa at maghanda upang lumabas na mas malakas at mas matalino. Maraming tauhan sa Biblia ang nakaranas ng katulad nito. Ang isang halimbawa ay si Ruth. Namuhay siya ng maginhawa kasama ang kanyang asawa at biyenan, ngunit biglang nawala ang lahat. Ang buhay ay naging napakahirap para sa kanya, ngunit hindi siya sumuko sa Diyos. Dahil sa kanyang mga paghihirap, pinlano ng Diyos ang kanyang pagsasama kay Boaz, at binago nito ang kanyang buong buhay. Paano si Joseph? Ang mga paghihirap na kinakaharap niya sa tahanan at sa Egypt ay pawang mga bloke ng pagbuo para sa kanyang tagumpay. Ginamit ng Diyos ang mga paghihirap na iyon para putulin siya at ihanda siya para sa mga pagpapalang nakalaan para sa kanya. Ang iyong buhay ba ay tila napakahirap sa sandaling ito na pakiramdam mo ang lahat ng pag-asa ay nawala? Huwag kang magkakamaling isipin na walang pakialam ang Diyos sa iyo. Ginagawa niya. Nang ang buhay ay tila hindi kayang tiisin ni David, tumanggi siyang pag-isipan ang mga nangyayari. Pinili niyang tingnan ang mas maliwanag na bahagi, na nagsasabing, mabuti para sa akin ang magdusa ng kapighasyan, upang matutuhan ko ang iyong mga utos. Ang kautusan mula sa iyong bibig ay higit na mahalaga sa akin, kaysa sa libu-libong piraso ng pilak at ginto.
Nakita niya ang mga hamon bilang isang pagkakataon upang matuto ng higit pa tungkol sa Diyos at niyakap ang mga ito. Makinig, pinuputol ka ng Diyos sa mga paghihirap na iyon upang ihanda ka para sa isang maluwalhating hinaharap. Tulad ng ginawa niya kay Joseph, maaaring gusto mong sumuko o tumalikod, ngunit mangangahulugan iyon ng pagsuko sa dyablo. Yan ba ang gusto mo? Ang mga paghihirap na ito ay isang tulay na kailangan mong tawirin upang makarating sa kabilang panig. Maaaring mukhang nakakatakot sa takot na mahulog, ngunit tandaan na ang Diyos ang nangunguna sa iyo. Pinahintulutan niya ang mga bagay na ito na dumating sa iyo dahil inihanda ka na niya para sa tagumpay. Sinabi niya na dapat kang magalak at huwag matakot dahil dinaig niya ang mundo. Hindi ka dapat magtaka na dumating sa iyo ang maalab na pagsubok upang subukan ka. Hindi naman ito kakaiba, di ba? Sa halip, magalak kayo habang nakikibahagi kayo sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo ay magalak sa paghahayag ng kanyang kaluwalhatian. Ito ay isang kamangha-manghang paglalakbay, at kung magtitiis ka hanggang sa wakas, masisiyahan ka sa mga gantimpala. Numero 5, kapag nagsimula kang makakita ng mga banal na paghahayag. Nilinaw ng Biblia na kapag ibinuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng tao, ang mga anak na lalaki at babae ay manghuhula, ang matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip, at ang mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Ang mga bagay na ito ay nangyayari mula pa noong panahon ng Biblia. Ginamit ng Diyos ang mga panaginip at mga pangitain bilang isang paraan upang ihayag ang mga bagay sa kanyang mga anak. Kapag nagsimula kang makakita ng mga banal na paghahayag, ito rin ay isang senyales na pinuputol ka ng Diyos upang ihanda ka para sa higit pa. Ang mga paghahayag na ito ay parang mga sulyap sa langit na nagpapakita sa iyo ng mga plano ng Diyos para sa iyo. Ang mga banal na paghahayag ay lumampas sa antas ng ibabaw, sila ay pumutol ng malalim sa espiritual na kaharian. Gayunpaman, hindi inihahayag ng Diyos ang mga bagay sa kanino lamang. Ngunit kapag gusto niyang magtrabaho kasama ka, itinaas niya ang tabing na nagpapahintulot sa iyo na makita ang espiritual na kaharian kung saan malinaw ang kanyang mga plano. Sinabi ni Apostol Pablo, ang hindi nakita ng mata, ang hindi pa naririnig ng tainga, at ang hindi pa naiisip ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Kaya kapag ang Diyos ay nagpahayag ng ilang mga bagay sa iyo, ito ay hindi para sa kasiyahan. May isang bagay na gusto niyang malaman mo at paghandaan mo. Binigyan niya si Joseph ng mga banal na paghahayag na siyang naging puwersang nagtutulak sa kanya upang magplano para sa kanyang kinabukasan. Sa pamamagitan ni Jose, binago ng Diyos at iniligtas ang isang buong bansa. Inihayag din ng Diyos ang malalalim na lihim kay Daniel para ihanda siya sa mangyayari sa hinaharap. Dahil dito, ipinahayag ni Daniel na ang Diyos ay naghahayag ng malalalim at nakatagong mga bagay, alam niya kung ano ang nasa kadiliman, at ang liwanag ay nananahan sa kanya. Hindi lang yan. Naaalala mo ba ang pangitain ni Propeta Isaias tungkol sa trono ng Diyos? Binago ng paghahayag na iyon ang buhay ni Isaiah para sa kabutihan. Sa pamamagitan ng pangitain ito, dinalisay ng Diyos ang puso ni Isaias at inihanda siya para sa ministeryo ng propeta. Ang mga banal na paghahayag ay makapangyarihang kasangkapan sa mga kamay ng Diyos, at hindi mo maaaring baliwalain ang kahalagahan nito. May ipinahayag ba ang Diyos sa iyo? Sa anong anyo ito dumating? Ito ba ay isang panaginip, kawalan ng ulirat, o pangitain? Huwag magbiro o huwag pansinin ang anumang anyo na ginagamit ng Diyos upang ihayag ang mga bagay sa iyo. Baka mawala ka sa mga plano ng Diyos para sa iyo. Kung hindi pinansin ni Joseph ang mga pangarap ng Diyos para sa kanya, hinding-hindi niya magagawa ang mga ito. Hindi mo magagawang makuha ang isang bagay kung hindi mo alam na mayroon ito, hindi ba? Kaya habang tinatanggap mo ang mga paghahayag na ito, alamin na pinalalawak ng Diyos ang iyong isip upang maunawaan ang kanyang mga plano. Inihahanda kanya na tuparin ang isang mas malaking layunin, isa na nangangailangan ng espiritual na mga mata upang makakita at espiritual na mga tainga upang marinig. Kapag may ipinahayag sa iyo ang Diyos, gaano man ito katakot o kakomplikado, huwag kang matakot na yakapin ito.
Ikaw ay sisidlan ng Diyos at dapat kang magbukas para sa Kanya na gamitin ka. Bilang 6, kapag nagsimulang kumilos ang banal na espiritu sa iyong buhay. Ang banal na espiritu ay isang mahalagang personalidad sa proseso ng paglago ng bawat Kristiyano. Bago umakyat si Jesus sa langit, nangako siya sa kanyang mga disipulo ng isang katulong sa katauhan ng banal na espiritu. Ngunit ang banal na espiritu ay hindi lamang isang katulong, maaari siyang kumuha ng anumang anyo sa iyong buhay sa tuwing kailangan mo siya. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, gumagawa ang Diyos sa isang tao upang siya ay i-renew. Kapag nakita mong kumikilos ang banal na espiritu sa iyong buhay, ito ay isang senyales na pinuputol ka ng Diyos upang ihanda ka para sa higit pa. Nililinis ka niya ng ilang mga katangian na hindi naaayon sa kanyang kalooban. Ang laman at ang espiritu ng Diyos ay laging hindi nagkakasundo. Bilang resulta, tinutulungan ka ng banal na espiritu na madaig ang mga pagnanasa ng laman kung gusto mo. Gumagana siya sa iyong isip at binabago ang iyong puso. Kapag ang banal na espiritu ay nananahan sa iyo, nililimitahan ng kanyang presensya ang kasalanan sa iyong buhay. Inalis din niya sa iyo ang bawat anyo ng pagmamataas at takot. Nang dumating ang banal na espiritu sa mga disipulo sa araw ng Pentecosts, binigyan niya sila ng katapangan. Pagkatapos ng banal na pagkikitang iyon, magagawa nila ang mga bagay na hindi nila magagawa noon. Tandaan, naligtas ka sa pamamagitan ng paghuhugas ng dugo ni Jesus at pagpapanibago ng Espiritu Santo. Inihahayag niya ang mga lugar kung saan kailangan mong sumuko, magtiwala, at sumunod sa Diyos ng mas malalim. Sinusunog niya ang mga dumi sa iyong buhay upang ipakita ang ginto sa loob mo. Kapag nakita mong kumikilos ang banal na espiritu sa iyong buhay, huwag kang matakot o labanan siya. Sa halip, sumuko sa kanyang pamumuno. Hayaang hubugin ka niya sa isang sisidlan ng kaluwalhasyan ng Diyos. Number 7. Hindi kasiyahan sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Nakaramdam ka ba ng kalungkutan o pagkabigo sa kung nasaan ka ngayon? Marahil ay sa tingin mo ay may mas mataas na taas na dapat abutin kaysa sa lugar na iyong kinaroroonan. Ito rin ay isang senyales na inihahanda ka ng Diyos para sa mas magagandang bagay sa iyong buhay. Maaaring makaramdam ka ng pagpukaw sa iyong puso na may higit pa sa buhay kaysa sa kasalukuyan mong nararanasan. Ang kawalang kasiyahan na ito ay isang katalista para sa pagbabago. Ito ay isang pagtulak upang ituloy ang mas malalaking plano ng Diyos para sa iyong buhay. Maaaring komportable ang iyong sitwasyon, ngunit nakikita ng Diyos ang iyong potensyal para sa higit pa. Hinihikayat ka niya na palalimin ang iyong mga ugat upang maabot ang mas mataas at pamumulaklak sa mga bagong paraan. Tandaan ang kwento ni Abraham. Maginhawa ang pamumuhay niya sa Ur, ngunit tinawag siya ng Diyos na iwanan ang lahat at lumipat sa isang bagong lupain. Sa kanyang sitwasyon, hindi niya nakita ang pangangailangan ng pagbabago, kaya kinailangan siyang paalisin ng Diyos. Minsan maaari kang maging masyadong komportable kung nasaan ka na hindi mo nakikita ang iyong sarili saan man. Ang nais ng Diyos para sa iyo ay higit pa sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Sa pagkakataong iyon, pukawin niya ang kawalang kasiyahan sa loob mo. Gusto mong lumipat, ngunit hindi mo eksaktong sabihin kung bakit. Hindi mo dapat baliwalain ang ganoong pakiramdam. Subukang alamin kung bakit. Magtanong at humingi ng paglilinaw mula sa Diyos. Kung mananatiling mood ka, mananatili kang stagnant. Inihahanda ka ng Diyos para sa higit pa, ngunit dapat mong bitawan ang luma at yakapin ang bago. Magtiwala sa Diyos at maghandang umunlad sa mga paraang hindi mo akalaing posible. Panatilihin ang pananampalataya at maniwala na ang pinakamahusay ay darating pa. Number 8. Kapag tumahimik ang Diyos. Mayroon ka bang isang taong espesyal na kasama mo sa pang-araw-araw na komunikasyon? Ano ang mararamdaman mo kung ang taong ito ay biglang hindi pinansin ang iyong mga tawag at mensahe at pinatahimik ka? Makakaramdam ka ng pagkabigo at mag-isip kung may mali o kung nasaktan mo sila. Maaari rin itong mangyari sa iyong relasyon sa Diyos. Walang alinlangan, sinabi ng Diyos na dapat kang tumawag sa Kanya at sasagutin ka niya. Ngunit kung minsan, maaaring magpasya siyang manahimik.
Hindi ito nangangahulugan na hindi kanya naririnig. Siyempre, naririnig niya, ngunit ang kanyang pananahimik ay may dahilan. Ito ay maaaring medyo nakakabigo. Maaari mo ring isaalang-alang ang paghahanap ng iba pang mga opsyon. Ngunit habang sinusubukan mo, natuklasan mo na walang sinuman maliban sa Diyos ang maaaring mag-alok sa iyo ng tulong na kailangan mo. Sa ganoong sitwasyon, lalayo ka ba sa Diyos nang may galit o magpapatuloy sa pananalangin? Sinasabi ng Biblia na dapat mong laging ihain ang iyong mga kahilingan sa Diyos sa panalangin. Walang detalye kung gaano katagal dapat manalangin bago umasa ng sagot. Ano ang sinasabi nito sa iyo? Kailangan mong maging matyaga sa lugar ng panalangin. Ito ang dahilan ng pananahimik ng Diyos. Nais niyang turuan kang umasa sa Kanya sa bawat sitwasyon. Nais niyang hanapin mo siya kapag tila hindi niya maabot at matagpuan siya. Number 9. Kapag dinidisiplina ka ng Diyos. Maraming tao sa daigdig ngayon ang humahamak sa disiplina. Mas malala pa kapag ang disiplinang ito ay galing sa Diyos. Ngunit sinasabi ng Biblia na pinarurusahan ng Diyos ang minamahal niya. Kung mahal mo ang iyong anak, hindi mo hahalukip-kip ang iyong mga kamay at pagmasdan siyang patungo sa pagkawasak dahil siya ay nagsasaya. Mahal ka ng Diyos, kaya hindi ka niya kayang panoorin na lumulubog sa kasalanan. Kapag dinidisiplina ka ng Diyos, ito ay isa pang kawili-wiling senyales na pinuputol ka niya para ihanda ka para sa higit pa. Bago gamitin ng Diyos ang sinuman, huhubog ka niya sa sisidlan ng karangalan na angkop para sa kanyang paggamit. Dinidisiplina ka niya upang kapag tumuntong ka sa kanyang plano para sa iyong buhay, mabisa mo itong mahawakan. Ngunit dumarating ang problema kapag sinubukan mong labanan ang disiplinang ito. Sinasabi sa Hebreo 12:4-5, sa iyong pakikibaka laban sa kasalanan, hindi ka pa lumalaban hanggang sa pagbuhos ng iyong dugo. At lubusan mo bang nakalimutan ang salitang ito ng pampatibay loob na tumatawag sa iyo, gaya ng pakikipag-usap ng ama sa kanyang anak? Anak, huwag mong baliwalain ang disiplina ng Panginoon at huwag kang mawalan ng loob kapag sinaway ka niya. Yakapin ang disiplina ng Diyos at panoorin siyang itinaas ka sa mas mataas na antas. Number 10. Kapag nagsimula kang magtamasa ng banal na kapayapaan at kagalakan. Ang banal na kapayapaan at kagalakan ay katibayan ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. Ang higit na nakapagpapasigla ay ang dalawang katangiang ito ay hindi nakadepende sa mga pangyayari sa paligid mo. Ito ay isang katiyakan na anuman ang iyong sitwasyon, ang Diyos ay laging kasama mo. Ito rin ay isang senyales na siya ay pinuputol ka. Kapag ang Diyos ay naghahanda sa iyo para sa isang bagay na dakilang, pinupuno niya ang iyong buhay ng kagalakan na walang pangit na sitwasyon ang maaaring madaig ka. Kapag sinabi ng mga tao, may itinapon, aminin mo, may pag-angat. Ito ang patotoo ni David. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto, ni ito ay isang kama ng mga rosas, ngunit siya ay nanatiling masaya at payapa. Hanggat nagtitiwala ka sa Diyos, pinapanatili mong payapa ang iyong puso, hindi dahil maayos ang lahat, kundi dahil siya ay kumikilos sa iyong buhay. Hindi kailanman nasiyahan si Apostol Pablo sa marangyang buhay na may mga sasakyan at bahay. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang mga taon sa bilangguan, ngunit siya ay isang sagisag ng kapayapaan at kagalakan ng Diyos. Kapag sinimulan mong maranasan ang parehong bagay, yakapin ito at alamin na inihahanda ka ng Diyos para sa kung ano ang nasa daan. Mga kapatid, ngayong naunawaan na ninyo ang mga palatandaang ito, yakapin niyo ang mga ito. Hindi mahalaga kung gaano hindi kasiyasya ang paglalakbay, huwag mapagod. Sinasabi ng Hebreo 12:11, walang disiplina na tila kaaya-aya sa panahong iyon, ngunit masakit. Sa kalaunan, gayunpaman, ito ay nagbubunga ng ani ng katuwiran at kapayapaan para sa mga nasanay nito. Kapag natapos ka na ng Diyos sa pagputol para maging sisidlan na kailangan niya, titingnan mo ang iyong sarili at luluwalhatiin siya. Ngunit hindi mo dapat kalimutan na kailangan mong patuloy na umasa sa Diyos. Huwag hayaang linlangin ka ng dyablo na magkaroon ng pagmamataas o pag-asa sa sarili. Laging makipagtulungan sa Diyos. Alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo at kung saan kanya dadalhin.
Kaya't manatiling mapagpakumbaba at masunurin sa paglalakbay na ito. Ito ay isang yugto ng paghahanda, hindi isang parusa. Sundin ang mga tagubilin ng Diyos at akayin Kanya sa iyong mga pagpapala. Manalangin tayo. Mahal na mapagmahal na Ama sa langit, dumarating ako sa harapan ng iyong trono ngayon na may pasasalamat. Ako ay nagpapasalamat sa iyong pag-ibig at biyaya sa bawat araw ng aking buhay. Salamat sa pagiging Diyos ko at hindi pinahintulutan ang aking mga kaaway na sumama sa akin. Salamat sa regalo ng iyong salita sa akin ngayon. Nakatanggap ako ng biyaya na hindi makarinig ng mag-isa kundi gawin ang sinasabi ng iyong salita. Patawarin mo sana ang aking mga kasalanan at bigyan mo ako ng biyaya na mamuhay sa pagsunod sa iyong mga utos at mga batas. Ibinibigay ko ang aking buhay sa iyo, gamitin ito para sa iyong kaluwalhasyan, Panginoon. Tulungan mo akong pigilan itong pruning process. Ibinigay ko ang aking mga takot at pagkabalisa kapalit ng biyaya upang palakihin ang aking kakayahan. Kinikilala ko na hinuhubog mo ako para sa mas malaking layunin. Alam ko na ang ilang mga lugar sa aking buhay ay nangangailangan ng pagbabago. Tulungan mo ako. Buksan ang aking mga mata upang makita ang bawat lugar na iyong ginagawa para hindi ko malabanan ang prosesong ito ng pruning. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong pag-ibig at karunungan. Alam ko na ang iyong mga daan ay mas mataas kaysa sa akin, at ang iyong mga pag-isip ay higit sa aking pangunawa. Iyan ang aking tiwala na ikaw ay laging gumagawa para sa aking ikabubuti. Habang pinuputol mo ang mga bagay na humahadlang sa aking paglaki, hinihiling ko sa iyo na palitan mo sila ng iyong karunungan. Matuwid na Diyos, mangyaring tulungan akong alisin ang takot, pagdududa, at limitasyon, at punuin mo ako ng iyong espiritu. Naway ang iyong biyaya at awa ay ibuhos sa akin tulad ng isang ilog, hugasan ang luma at gawin akong bago. Nais kong maging tanggap sa iyong patnubay. Tulungan mo ako, Panginoon. Hinihiling ko na buksan mo ang aking mga mata upang malaman kung kailan mo ako pinangungunahan. Tulungan akong manatiling nakatuon sa iyo at magtiwala sa iyo. Alisin ang anumang bagay na isang idolo sa aking buhay. Nais kong hanapin ang iyong kaharian at gawing prioridad ang aking kaugnayan sa iyo. Mangyaring, Panginoon, bigyan mo ako ng lahat ng kailangan ko upang maging sisidlan para sa iyong kaluwalhatian. Gusto kong maging liwanag sa madilim na henerasyong ito. Mangyaring tulungan akong bumuo ng mga espiritual na kaloob na ibinigay mo sa akin, at mangyaring turuan akong gamitin ang mga ito sa tamang paraan. Higit sa lahat, ipinagdarasal ko ang diwa ng pasensya at tiyaga. Tulungan mo akong makayanan ang lahat ng paghihirap at paghihirap na dumarating sa akin. Alam ko na ang dyablo ay palaging makikipagdigma laban sa akin, ngunit nagtitiwala ako sa tagumpay na ibinigay mo sa akin. Tulungan mo akong laging tumayong matatag sa harap ng kahirapan. Tulungan akong lumabas sa panahong ito na mas malakas at mas matalino. Naway ang iyong kagalakan ay laging maging lakas ko at ang iyong pangalan ay luwalhatiin sa aking buhay. Salamat, mapagpalang Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring mag-like, mag-drop ng komento, magbahagi, at mag-subscribe sa channel na ito.